Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magandang balita po ito mga kabida. Kapapasok lang po mga kabida, no? Ito hong application for interim release, ng kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dyan po sa pretrial chamber ng International Criminal Court, Ito, ipapakita ko po sa inyo yung formal pong pag-apply po ni dating Pangulong Duterte ng kanyang interim release dyan po sa ICC mga kabida. Ayan. Yan po yung official document po. Actually, nakapost po yan mga kabida sa website po ng International Criminal Court. Yung formal ng hiniling po ni Attorney Nicholas Kaufman, yung kanyang abogado po ni Digong, yung kanyang interim release, kung sa atin pa yan dito sa Pilipinas, mga kabida, parang posting of bail ban po yan, Okay? Ang kagandahan lang po dito, mga kabida, meron pong isang bansa, hindi pa po batid kung anong bansa po ito, ang nag-express po ng willingness, mga kabida, nakupkupin po ito kung si dating Pangulong Duterte, Very ironic kasi meron sanang Pilipinas na pwedeng kumupkup kay Digong mga kabida. Pero yun nga parang hindi ata willing walang interest ito kung Pilipinas na kupkupin ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siguro itong ibang bansa na lang ang naghayag po ng kanila pong willingness na sila na mag-host dito kay FPRRD po mga kabida Okay? Dito po sa balita ng The Philippine Star, eto babasahin ko lang po ito 4 hours ago yung kanila pong posting po mga kabida sa kanila pong Facebook page. Alright? Ang sabi po dito, breaking, former President Rodrigo Duterte's 6th interim release from detention to an undisclosed country. Ayun. Okay? Eto, babasahin ko lang po In a filing dated June 12, his lawyer, Nicholas Kaufman, said, the government of an undisclosed country has expressed its willingness to receive Duterte onto its territory. Siguro dahil nagpadala siguro ng filler or hindi natin alam or under negotiations prior sa filing ng interim release po mga kabida, na-confirm po ng kampo po ni Digong na merong isang bansa na gusto kupkupin ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Kaya siguro ito na po yung naging rason, kung bakit itinulak po nila ito pag-file po ng interim release, mga kabida, Diyan po sa International Criminal Court. Okay? Now, Mr. Duterte is not a flight risk and custody is not necessary to ensure his appearance before the court, the filing read. Accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his hosts and the hospitality afforded him by violating the terms of its release. It added, the undisclosed country is a state party to the Rome Statute, the treaty that established the ICC. So, miyembro pala ng ICC ito bansa mga kabida na gusto kupkupin ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So signatory po ito ng Rome Statute, okay? The defense claim that Duterte will not continue to commit crimes should his request for interim release is granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crime, referring to the Philippines. So, hindi po sa Pilipinas tutuloy ito si Digong, dito sa bansa po na sinasabi ni Attorney Kaufman na willing mag-host po sa kanya, mga kabida. Kaufman also claimed that the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release of Duterte, provided that certain terms and conditions are met. He does not pose an objective risk of flight, nor is this arrest necessary to ensure the integrity of the investigation or to preclude the continued commission of crimes. He must, as a result, be immediately released from ICC custody, added Kaufman. Ayan.
The ICC Pretrial Chamber 1 will rule on the request after the filing of observations from parties including the prosecution and the victims. Ayun. So yun, very good news talaga, no, mga kabida, lalong-lalo na po para dun sa mga supporters po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Kasi sa wakas, mga kabida, makakalabas na po, ano, ito hong si Digong mula sa kanya hong detention cell dyan po sa ICC, ano? Pero yun nga lang, ano, sa ibang bansa po siya maninirahan po, ano? Hindi ho sa Pilipinas, mga kabida. Pero okay na po yan, ano? Kahit pa paano, mga kabida, at least makakalabas po siya, no? At makakagalaw po siya, mga kabida, no? Magagawa po niya yung gusto ko niyang gawin sa labas, ano? Okay? Pero yun lang, restricted po siya sa paglabas mula sa bansa kung saan siya maninirahan po, mga kabida, no? Ito lang po yung masaklap kasi instead na dito sana sa Pilipinas. Gaya ng sinabi ko po kanina, yun nga lang, mga kabida, no? Very unfortunate, ano? Kasi may Pilipinas tayo, okay, na pwedeng mauwian, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Kaso lang, parang hindi willing, no, na tanggapin ito hong si Digong, okay? Sa naalala ko po doon ho sa isang press briefing, mga kabida, no, kay Attorney Claire Castro nung tinanong po siya kung handa ba ang Pilipinas na tanggapin po itong si dating Pangulong Duterte sakali hong mag-apply po ng interim release yung kanya hong abogado. Naalala ko po yung sagot po ni Attorney Castro na parang ayaw, no? Kasi magiging inconsistent po sila doon ho sa kanilang stand, no, mga kabida, na hindi na po part ng International Criminal Court ang ICC, ano? At wala na pong jurisdiction po ang ICC. So parang ang sinabi po niya na ayaw po nilang makipag-usap, okay, sa ICC, mga kabida, kung patungkol po sa custody po ni Digong, ano, kung sakali hong mag-apply po ng interim release ito hong kampo po ni Digong, ano. Kaya siguro naisipan po ng kampo po ni Digong na wag na lang sa Pilipinas. Kasi unang-una po hindi naman po willing ang Pilipinas na tanggapin po itong si Digong, ano. At saka po baka may banta po yung buhay po ni Digong, ano, dito po sa Pilipinas, mga kabida. Considering medyo marami hong gusto hong mawala si Digong, mga kabida, sa Pilipinas kasi threat kasi siya, no, sa political anong tawag po dito, plans ng ilang mga opisyal po ng gobyerno na may plano ho sa 2028 presidential elections. Okay? Kaya nga yun yung naging ground daw, ano? Kung bakit po pinayagan ng Pilipinas na maaresto ito hong si Digong sa pamamagitan po ng arrest warrant na inilabas po ng International Criminal Court po, mga kabida, no? Kung ang argument po ng gobyerno, hindi na po tayo party ng International Criminal Court, ano? So, yun po. Isang magandang balita po yan, ano, mga kabida. At aalamin po natin kung anong bansa po ito. Okay? Yung nag-express po ng willingness, no, na tanggapin po itong si Digong sakali hong makalabas po ito, mga kabida, mula sa kanya hong pagkapiit, ano, dyan po sa International Criminal Court, ano, mga kabida, no? Okay? Since hindi pa po nakapagdesisyon ito pong International Criminal Court dito ho sa kanyang motion na ibasura ang kaso, ano, na crimes against humanity po, mga kabida, since yung kanyang confirmation hearing ay sa Setyembre pa po, ano, kaya naisipan po siguro ng mga abogado po ni Digong na ito na lang muna. So kailangan makalabas po itong si Digong, ano, mula sa kanya pong pagkapiit po, mga kabida, sa detention cell ng ICC, okay, at pansamantalang makalaya, ano. So ito po yung ginawa po ng kanya pong mga abogado, nag-apply po ng interim release po, mga kabida, ano po, okay. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida, lalong-lalo na po dito ho sa bansa na hanggang ngayon undisclosed pa rin, ano, na naghayag po ng kanila pong willingness na kupkupin ito hong si Digong, ano, mga kabida. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.